Yun yung nagpaikot-ikot sa bansang Nineveh. So, dati kasi hindi pa nila masyadong alam yung spiritual warfare. No? Pero pagdating kasi sa New Testament, mas pinaliwanag ni Lord. Mas malinaw siya. Lumalagapak ang mga latigo, dumadagundong mga gulong, mahagibi sa mga kabayo, rumaragasa ang mga karwahe. Sumusugo ng mga ngabayo, kumikinang ang kanilang espada, kumikislap ang dulo ng sibat. Nakabunto ng mga bangkay, di mabilang ang mga patay, sa mga ito ay natatalisod ang mga nagdaraan. Imagine guys, nagbaha ng dugo doon sa Nineveh. Daming patay. Ang Nineveh ay katulad ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag. So kung titingnan talaga ninyo, yung babae talaga, makasalanan guys. Nagdadala siya ng lust in the eyes of men, especially sa pananamit, sa pagsasalita, sa pananalita, sa behavior. No? Sa panahon ngayon, ang mga babae na yung tipong nanliligaw. So binighani niya ang ibang mga bansa at tinalipin ng mga ito. So hinikayat ng Nineveh na gumawa din ng karumaldumal ang iba pang mga bansa. Parang din siyang Babylonia, guys. Parang ina-impluwensyahan niya yung ibang bansa para gumawa ng kasuklab-suklab against sa mga mata ni Lord Jesus Christ. So, binighani niya ang ibang bansa at inalipin ang mga ito. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan kita, Nineveh. Huhubbaran kita nang makita ka ng ibang mga bansa dahil dito'y mapapahiya ka. So yung parusa ni Lord Jesus Christ ay yung way of binababa niya ang isang lugar. Yung parusa ni Lord para matuto. Hindi dahil gusto lang ni Lord wasakin, kundi alam kasi ni Lord na yung dahil in the flesh tayo, yung flesh ang nangingibabaw. Every now and then talaga nagkakamali ang tao. Kasi yung flesh, yun yung nangingibabaw. Kaya minsan, kahit ayaw natin magkasala, nagkakamali tayo. Especially sa pananalita at sa isip. Tatabunan kita ng dumi at gagawing hamak, mandidiri sa'yo ang mga tao. Talagang, sobra yung lagapak ay gagawin ni Lord. Yung pagkabagsak ng Nineveh. Lalayuan ka ng lahat ng makakikita sa'yo. Sasabihin nila, wasak na ang Nineveh. Sino ang magmamalasakit sa kanya? Sino ang aaliw sa kanya? Para siyang Babylonia. So, sino pa ba mag-i-encourage? Sino pa bang aaliw? Sino pa bang magmamalasakit? Kung wasak na. Talagang durog. Hindi may pagtatanggol ng Nineveh ang kanyang sarili. Siyempre, dalang kalaban mo, Diyos eh. Nasa isang parang bola ka, tapos ang Diyos nakatingin lang sa bola. Pwedeng tirisin. Hawak-hawak ni Lord yung sa kamay niya, pwedeng gano'n, no? Kung titingnan mo, napakalaki ng Diyos talaga. Nakakahigit ka ba sa Tebes? Siya rin naman ay may ilog na nakapalibot gaya ng isang pader, ang ilog-nilo ng kanyang tanggulan. Pinangunahan niya ang Ethiopia at Egypto. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ang Libya ay kapanalig sa Tebes. Gayunman, dinala siyang bihag ng kanyang kaaway. So si Lord ang magbo-brought low, siya din yung magtataas sa tao. Siya din yung ibababa niya yung mga nagmamataas, tapos tinataas niya yung mga nagpapakumbaba. So kahit ganun daw ang Tebes na makapangyarihan, mayaman din na country, pero talagang hinayaan ng Lord na mabihag ng kanyang kaaway. Ipinaghampasan sa mga panukalang doon ng kanilang mga anak. Ginapos ng tanikalang magigiting nilang lalaki. At ang mga ito'y pinaghati-hatian ng mga bumihag sa kanila. Nineveh, ikaw man ay malalasing at mahihilo, sisikapin mo rin tumakas sa iyong mga kaaway.
Nagagawa pa din ng paraan. Gano'n naman talagang tao eh. Gusto pang lumusot kahit hindi na makakalusot. Gusto pang tumakas kahit hindi naman makakatakas. Ang lahat ng iyong kuta ay magiging parang mga puno ng igos na hinog na ang mga bunga. Kapag inuga ang mga puno, malalaglag ang mga bunga sa mismong bibig ng gustong kumain. Sa mismong bibig ng gustong magwasak ng kanilang bansa. Parang mga babae ang iyong mga hukbo at ang iyong bansa ay hindi kayang magtanggol laban sa kawat. So kung dati parang leon, ngayon para ng babae, pakending-kending, na matakutin. Hindi siya, walang power, hindi malakas. At ang iyong bansa hindi kaya magtanggol laban sa kaaway. Lalamunin ng apoy ang mga panara sa iyong mga pintuan. Mag-ipon ka na ng tubig para sa panahon ng pagkubkob sa iyo. Tibayan mo ang iyong mga tanggulan. Simulan mo na ang pagmamasa ng luwad at hulmahin ang mga tisa. So ito yung mga tao, no? Pag nalaman nila sasalakayin nila sila, grabe yung paghahanda nila para maproteksyonan lang sila, yung mga pagkain na kailangan nila para makasurvive. So alam na ni Lord, guys. So eto guys, hindi pa nga nangyayari pero talagang ando na. Nagsasalita sa Lord tungkol sa maaaring mangyari sa Nineveh. So ano man ang gawin mo, matutupo ka pa rin at mamamatay sa labanan. Dahil yun nga, ni-reject. So kapag hinayaan ka ng Lord, Jesus Christ, talaga nakakaawa ang tao guys. Paghayaan ni Lord. So pag ni-reject ka na, malilipol ka tulad ng pananim na kinain ng mga bala. Magpakarami kang gaya ng mga balang. Pinarami mo ang iyong mga ngalakal, higit pa sila sa mga bituin sa kalangitan. Ngunit wala na sila ngayon. Yung mga kaibigan mo, yung mga close mo, yung mga kabanding mo, nakakala mo, di ba, parehas mong nasa mataas na status sa buhay. Tapos, exchange kayo ng mga experiences, close kayo, di ba? Yung mga ganon. Ngunit wala na sila. Ngayon, iniwanan ka na Nineveh. Tulad ng mga balang na nagbubuka ang kanilang mga pakpak upang lumipad palayo. Ang mga pinuno mo ay parang mga balang na nakadapo sa mga pader kung malamig. Kung malamig ang panahon, ngunit nagliliparan pagsikat ng araw at walang nakakaalam kung saan sila pupunta. Ang mga pinuno mo ay patay na, Assyria. Gayon din ang iyong mga maharlika. Nagkalat sa parang ang iyong mga mamamayan at walang magtipon sa kanila. Wala man lang gumamot sa iyong mga sugat na malubha at nagnanaknak. Lahat ng makabalita sa sinapit mo ay natutuwa. Pumapalakpak sapagkat ginawan mo silang lahat ng napakasama. So kung ano daw gagawin mo sa iyong kapwa, magbubumerang babalik din sa iyo. So pinaranas lang ni Lord kung anong ang pinaranas lang ni Lord Jesus Christ, kung anong dinanas ng mga ibang karatig bansa sa kamay ng Nineveh para maintindihan nila at ma-realize kung gaano sila kasama. Na ganun palang ginagawa nila sa kapwa na hindi para madali. No? Yun nga. So, para din siyang, guys, no, para din siya yung mga nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. May mga taong hindi nakakaintindi sa atin. Kung ginagawa tayo ng hindi magandang storya. No? Ganun. Pero, ganun pa mas si Lord Jesus Christ, siya ang makikipaglaban dahil siya naman ay puno ng hustisya. At yun